Naglalakad ang tatlong kabataan na yan sa Barangay Villamonte sa Bacolod City nang biglang huminto ang isang e-trike malapit sa kanila at saka bumaba ang pasahero nitong lalaki. Mabilis niyang hinila ang batang babae. Ikinagulat yun ng mga bata kaya napasigaw sila at napatakbo palayo. Hinabol sila ng lalaki pero nadapa. Sa huli, sumakay ulit ang suspect sa e-trike at umalis. Ayon sa ilang residente, madalas target ng mga hold-upper at kawatan ang nasabing lugar para maghanap ng mabibiktima. Tiniyak ngayon ng pulisya na magdadagdag ng mga tauhan na magpapatrolya sa lugar. Samantala, humigit kumulang 80,000 pisong halaga ng umano'y mishandled meat ang nasabat sa isang palengke sa Pasay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa hudyat ng kanilang advanced party at asset na nasa Pasay Public Market, isinagawa ng NMIS at CIDG ang raid sa iba't ibang stall ng mga karne sa palengke. Ang kanilang pakay, hot meat o mishandled meat. Makikita ninyo sa anong likuran, ito yung lahat ng mga nakumpiskang mga di umano'y mishandled meat dito sa Pasay Public Market na dati na ring na-raid. Ang isa sa mga tinitingnan ng mga otoridad ay kung may tamang storage facility ba itong mga frozen meat na ito dito sa palengke. Nasa 247 kilos ng umano'y assorted meat products ang nakumpiska ng mga otoridad sa Magdamag. Humigit kumulang 80,000 pesos ang halaga nito. Ayon sa NMIS, delikado kainin ang mga karneng ito dahil sa posibilidad ng kontaminasyon. Kinuha ang mga karne pero hindi pinagmulta ang mga nagtitinda. Pinagsabihan lang sila kaugnay sa mga kakulangan nila sa dokumento, pati sa kawalan ng mga freezer o chiller para sa storage. Nauunawaan naman ito ng isang tindera na ating nakapanayam. Dati pa sinabi naman po sa amin na kailangan ng chiller pero ginagawa naman po namin ng paraan na para magkaroon po kami talaga. Para lahat po maging okay, para wala na pong gantong mangyari. Nakakalungkot po talaga kasi hindi naman natin pinupulot yung pera para pangpuhunan. Ayon naman sa meat inspector ng lungsod ng Pasay, may mga tindero at tindera naman na nagko-comply na sa equipment requirement pero hindi pa tapos ang proseso. Alam ko ano na yung meron Hindi pa lang nila nailalagay sa pwesto dahil wala pa yung breaker. Nasa batas yan nasa EOS yan. Bukod doon, pagkain yan. Kaya kailangan ng proper handling talaga. Para naman sa mamimili na si Sara Escobar, importante ang ganitong mga operasyon sa palengke. Siyempre para ma-ensure yung mga tao. Mas safe po yung katulad ng healthy po, yung kalusugan po natin. Ang pinaka-importante ang kalusugan po talaga. Ang nakumpiskang mga hot meat ipapadala sa authorized na disposal facility. Napaka-importante itong ginagawa ng NMIS kasi ito ay paraan para ma-prevent natin yung mga contaminated na mga produkto. Siyempre, pagka-contaminated yung mga produkto, malaki ang posibilidad na maging human risk ito. Problema natin na baka magkaroon tayo ng health problems. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Sa impeachment trial kahapon, lumitaw ang iba pang questionabling pangalan sa acknowledgement receipts na Office of the Vice President. Inamin din ng nagbalik witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pag-release niya ng confidential funds kay Colonel Raymond Lachica na head ng security ni Vice President Duterte. Balitang natin ni Sandra Aguinaldo. Sumentro ang pagtatanong sa pagbibigay ni Acosta ng kabuuang 500 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na dati namang pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa kabila yan ang pagiging unbonded officer nito o yung hindi sakop ng fidelity bond na insurance na nagpoprotekta kung sakaling mawala ang pera. Si security officer na si Colonel Lachica, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Pero binigyang diin ni Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi ito pinapayagan sa ilalim ng Section 6 ng 2015-01 Joint Circular ng Commission on Audit. May lumitaw ring mga bagong pangalan na mga umano'y nakatanggap ng pera, gaya ni na Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat.
Ayon kay Acosta, hindi niya personal na nakita ang pagbibigay nila Chika ng confidential funds sa mga ito. Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala po Honor. kayo doon. Disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Ang sagot daw nila Chika, confidential at sensitibo ang pinagkagastusan nila. Hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel La Chica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely po ako kay Colonel La Chica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel La Chica yung $500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Hindi ba ito isang scam or tahasang panlililang sa pera ng taong bayan? May we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent. The word scam is stricken from the record. Nang tanungin sa puntong ito ng defense lawyer, paulit-ulit na tanong ay kung tinatakda ba ito ng joint circular ng Commission on Audit. Required din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Wala, Your Honor. Tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Pinunto rin sa pagdinig na wala ngayong hawak na anumang dokumento si Acosta na magpapatunay na nakuha nila Chika ang confidential funds. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa iyo. Binawi po niya, Your Honor. Hindi po ba kakaiba? Unusual na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera. You don't find it unusual? Objection, Your Honor, argumentative. Sustained. Tanong ni Lugutan, ganito raw ba ang gawain ni Acosta noong disbursing officer pa siya sa Davao City? Anya, nakatanggap noon ang syudad ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022. Ito yung modus operandi nyo. Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, and then sabi mo, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? Practice nyo doon. I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Pinuna ng prosekusyon ng anilay selective memory ni Acosta pagdating sa pagtatanong sa kanya ng depensa. While yung prosecution that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. Opo. Pero ma'am, diretso yung defense, tinatanong ka. Bigla mong naalala, 2019, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? Sa cross-examination ng abogado ni VP Sara, pinunto sa pagtatanong na wala namang pinuna ang Commission on Audit sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. When you were STO of Davao City, your duty pertained to disbursing confidential funds appropriated for Davao City, correct? Tama po. When you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Tila naubusan naman ng pasensya ang ilang senator judge nang tanungin si Acosta. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Hindi Tapos po na ako oras ko. Sige, maraming nagpirma. salamat. Wala akong makuha sagot sa iyo. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang hindi pagpalag ni Acosta sa mga tila questionableng mga pangalan. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. In this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Tatlong dati at kasalukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang ipinatatawag ng prosekusyon para sumalang sa witness stand. Kinatigan ng impeachment court ang pagpapasubpina kini retired Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bahaw kaugnay sa confidential funds ng Department of Education. Tanong ni Presiding Officer Chis Escudero sa prosekusyon, bakit hindi kasama sa mga susunod na ipatatawag si Colonel Raymond Dante Lachica? Gayong paulit-ulit siyang binanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na pinagbigyan niya ng confidential funds ng OVP. Sagot ng prosekusyon, pinag-aaralan na nila kung hihilingin nilang iharap sila Chica sa impeachment trial. Ayon pa kay Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, hindi naman ito dahil sa nag-aalangan silang ipatawag sila Chica. Natanong naman sa pressco ng depensa kung gagamitin ba nila sila Chica para pasubalian ang mga nabanggit sa trial sakaling iharap nga siya bilang testigo. There is no hesitation. It's just that we're re-evaluating because we have 27 witnesses. Yung tatlo namang Army officers, it's because may certification eh. They certified there was certification that confidential funds was used. We're not saying that La Chica is not important or that we will dispense with them. I'm just saying that it's subject to serious consideration. Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. They're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel Lachica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point.